Activity Lab 3.1. So, para naman po sa task 1.1, kailangan po gumawa ng database. So, gumawa po ako ng database dito. Create database, tapos pangalan po ng database na JSON-DB. Task 1.2, create tables. Nakalagay po dito na gumawa po ng dalawang tables. Isa para sa employees at departments. Ito naman po yung mga columns ng employee. Meron po siyang employee ID, first name, last name, department, tsaka salary. Para naman po sa department, meron po siyang department ID, tsaka department name. So, ito po yun. Create table, employees, tapos ito po yung mga laman niya. Employee ID, first name, last name, department, salary. Tapos, kasunod po nung pangalan nung laman po ng employee ay yung kanyang data type na int, varchar. Tapos, kaya po may value na 20, ibig sabihin po, hanggang 20 lang po yung kayang i-input. Kasi wala naman po sigurong first name na lampas 20 letters. Tapos, ito naman po yung pangalawang table na TPL department. Ang laman niya lang po ay department ID na naka-int primary key, tapos department name na naka-varchar na kaya mag-hold ng 50 characters. Ngayon naman po sa task 2.1, insert data. Sabi po dito, mag-insert ng 10 sample data sa employees at 4 na sample data sa departments. So, ito po yung sa employees. 10 po yung naka-input dyan. So, yan po, 10. Tapos, sunod-sunod din po dapat yung value sa ilalagay yung values. So, ito po yung input 1, 2, hanggang 10. Ano po siyang first name, last name, tapos yung department, then salary. Ito naman po yung sa department. Meron lang po siyang 4 na sample data. Nakalagay po dito yung department ID, tsaka department name. Saan tayo? Ito naman po, task 2.2. Retrieve all the elements from the employee. So, para po ma-retrieve yan, ginamitan lang po yan ng select all from JSON.db TBL employee. So, yan po, na-retrieve na po yung kanyang mga nasa laman ng table. Dito naman. Retrieve employees from specific department using workflow. So, dito po, kailangan daw pong ma-display yung mga employees sa isang specific na department. So, gagamitan po siya natin ng workflows. Where department is equals to, halimbawa po, gusto natin palabasin na department lang ay yung mga nasa med. Ayan. So, ayan po natin. So, ayun po, lumabas lang po yung mga nasa med na department. Dito naman po. I-retrieve naman po yung salary na greater than 50,000. So, dapat po lalabas lang po yung may mga salary na greater than 50,000. So, kung makikita nyo po, halos lahat po ay greater than 50,000. So, mag-display lang po yan lahat. Your salary. Salary ay greater than 50,000. So, ayun po, nag-display pa rin po lahat kasi ang mga salary po nila ay greater than po lahat yan sa 50,000. Ngayon naman po, updating data. Update the department of an employee with specific employee ID. So, sabi po dito, kailangan po natin i-update yung employee na may specific employee ID. I-update po natin yung department niya. So, ang kailangan po natin gawin ay gagamit po tayo ng update. Tapos, yung pangalan po ng ating table. Tapos, gagamit po tayo ng set. I-set po natin yung department o yung gusto nating i-update sa med. Tapos, where hahanap po tayo ng specific na employee ID na gusto nating palitan. Equals. Kaya po dito, yung
employee ID po na to, na si Daniel Angeles ay may department na tech. Ngayon, gusto po natin siyang iset sa department na med. So, lalagay po natin yung ito. Dapat po maging med yung department ni Daniel. So, ayun po, nag-error. So, yun, nag-error po kasi ID lang po yung nalagay dito. Dapat po ay employee ID. Tama pa na ako. Yan, maseset na po yung ano niya, department to med. Yung naging med na po yung department ni Daniel na dating sa tech po yung kanyang department. Ngayon ay para naman po sa task 3.1, kaya update po natin yung salary. So, update po natin yung salary. So, ganito lang po. Seset po natin yung salary. So, gawin na lang po natin yung salary niya na, kunyari, na lang po. 25 na lang salary niya. Tapos, hahanap po tayo ng gusto nating palitan na salary. Kung gusto niyo pong palitan ng salary ni Sandray, gagawin na lang po natin 25. So, ilalagay po natin yung employee ID niya na 3. So, yung magiging salary na lang po dapat niya magiging, yun po, naging 25. So, ayun, para naman po sa aggregation na first task, kailangan po i-display yung total number of employees in company. So, gagamit po tayo ng select, count, tapos all or asterisk. Gagawin natin siyang as total employees from kung anong table siya. So, dapat, dahil nga po nag-delete tayo ng isa kanina, magiging 9 na lang po yung total niya. O, alam po. Para naman po sa task 2, na the number of employees in each department, kailangan po i-display kung ilang employees po kada department. So, yan po, nadi-display po sa tech, may 6 sa med, may 3 sa automotive, 0, 0. Ang ginamit po natin, i-select natin yung department name. Tapos yung count po nung employee ID kung ilan po yun. Tapos isinet po siya natin sa number of employees. Yun ayun po, number of employees. Tapos from table departments, dito po yun sa isang table natin. Pinag-join po natin yung dalawa at ginroup natin sa department ID. Yun, okay na. So next ay the average salary po ng employees kada company. So dito po, kailangan natin i-select. Tapos, gamitan po natin ng average. Tapos, sa loob niyan, salary. Kung ano po yung average. Set po natin siya as average salary from table po ng employees dahil dun po nakalagay yung mga salary nila. Ayun po yung average salary niya. Malaki. Hindi ko malaman ang ilan. Tapos, dito naman po sa sorting. Kailangan po i-retrieve yung employees na nakasort yung kanilang last name alphabetically. So, ayun po. Isa-select po natin. Select all. Select all from table employees dahil nandito po yung kanilang last name. Ngayon, i-order po natin yung kanilang last name. Order by last name. Ngayon po, naka-display na po yung last name ng alphabetical mula A hanggang C hanggang R. Ngayon, para naman po sa last one ay i-display po natin yung salary nila ng descending order o pababa. So, isa-select all po natin yan. Kaso lang po, ang i-order na po natin ay salary. At gagamit po tayo ng word na desk of descending. So, yan po. Mula po dito, pababa yung salary nila.